Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy po nating isasama sa ating mga panalangin ang mga kapatid natin na naapektuhan ng malakas na paglindol nitong mga nakakaraang araw. Kahapon lang ay lumindol doon sa bandang Zambales at kagabi doon sa Isabela. Napakaraming mga lindol na umuusbong at ipapanalangin natin yung ating mga kapatid na naaapektuhan, yung mga kapatid natin na nawala ng hanap buhay, nawala ng mahal sa buhay, nawala ng kanilang tahanan. Alam niyo mga kapatid, tuwing lumilindol, madalas mapapanood natin doon sa mga videos na laging tinatawag ang Diyos. Lord, Ginoo, Diyos ko, Panginoon ko, iligtas mo kami. Madalas maririnig natin yan sa mga video na kung saan, kung minsan nakakalimutan na natin ng Diyos, pero kapag lumilindol na, kapag nasa trahedya na, kapag nasa sakuna na, ang tinatawag natin ay ang Diyos. Alam nyo, meron po akong napanood na video na kung saan isang nanay na matapos doon sa lindol, naramdaman nila, malakas yung lindol, tinawag din niya ang Diyos, Lord, tulungan mo kami. At nung matapos yung lindol, ang sabi niya, Lord, salamat po sapagkat ligtas kami. Salamat po sapagkat buhay ang aking buong pamilya. Bagamat nasira ang kanilang tahanan, bagamat nawasak yung kanilang pinagpaguran na tahanan, subalit nandoon pa rin ang pagpapasalamat sapagkat sila'y buhay, sila'y ligtas. Mga kapatid, ito po yung tema ng ating mga pagbasa ngayon, pagpapasalamat. Ikaw, marunong ka bang magpasalamat? Kailan yung huling sandali na nasabi natin sa Panginoon, Lord, thank you. Maraming salamat. Sa tuwing umaga ba, tuwing tayo gumigising, nandoon ba ang ating pagpapasalamat sa Diyos? Mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos ang ating pagpapasalamat. Ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit hindi tayo magpasalamat. Subalit tayong tao, tayo ay nagiging tao kapag tayo ay marunong magpasalamat. Tandaan natin, tayo ay mga finite being. Ibig sabihin, limitado lamang yung ating pag-iisip, limitado lamang yung ating galaw. Subalit ang Diyos, nandoon yung kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat. Kaya nga mga kapatid, sa sandaling ito, nandoon ba ang ating pagpapasalamat? Siguro magandang tanong bilang pagdinilay sa ating mga pagbasa ngayon ay, how do we respond when God is good to us? Kapag halimbawa ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa atin, pagpapasalamat ba ang laman ng ating puso at kalooban? Diba sabi nga nila, gratitude is the language of the heart. Kapag tayo ay hindi marunong magpasalamat, hindi tayo nagiging isang tao. Alam niyo mga kapatid, sino ba yung makakapagpasalamat? Yung isang taong humble, yung isang taong punong-puno ng pride, yung isang taong mapagmataas, hindi yan makakapagpasalamat. Pero yung isang taong mapagpakumbaba, nandoon ang kanyang pusong marunong magpasalamat. Kung titingnan natin mga kapatid sa ating mga pagbasa ngayon, maraming mga bagay doon ang tumutukoy patungkol sa pagpapasalamat. Tayo ba? Marunong ba tayong magpasalamat? In our first reading today, Naaman, the Syrian, a foreigner, is healed from leprosy. He comes to Elisha full of pride at first, but after his healing, he comes back humbled and thankful. He acknowledges, now I know that there is no God in all the earth except in Israel. Naaman's healing in our first reading today is more than physical healing. It is spiritual. He was not only cleansed at his disease, he was freed from pride. Freed from pride. And his response was gratitude and conversion. How beautiful his giving thanks leads him to faith. When we truly recognize, my dear friends, that everything is grace, our hearts
naturally bow down and worship, gratitude opens the door to believe. Kaya nga, yung bunga ng pagpapasalamat ay pananampalataya. Ang isang taong marunong magpasalamat may malalim na pananampalataya sa Diyos. Yun po yung una. Ang pagpapasalamat natin ay nagdudulot sa atin para palalimin ang ating pananampalataya. Second, in our second reading today, St. Paul tells Timothy, if we have died with him, we shall also live with him. If we are unfaithful, Jesus remains faithful. Napakaganda pong reminder para sa atin yung mga salitang iyon. That even when we forgot God, He never forgets us. Kung minsan nakakalimutan na natin ng Diyos, naaalala na lamang natin ng Diyos kapag may sakuna, kapag may lindol, kapag may bagyo, kapag may problema. Pero kapag maayos ang buhay, hindi na natin naaalala ang Diyos. Pero tandaan natin, mananatili siyang Diyos, mananatili siyang tapat, mananatili siyang umaalaga sapagkat siya ay Diyos ng katapatan. Gratitude, therefore, my dear friends, is not just a polite response. It is our way of saying, Lord, I see your faithfulness, even when I don't deserve it. St. Paul reminds us that God's goodness is constant. Our challenge is to remain faithful in return. Yun po yung pangalawa, mga kapatid. Yung gratitude, yung pagpapasalamat ay nagdudulot sa atin para tayo ay maging tapat. Maging tapat. Minsan, meron pong mag-asawa na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Yung isa ay nakagawa ng mabigat na kasalanan doon sa kanyang asawa. Subalit tumingi siya ng kapatawaran doon sa kanyang asawa. At pinatawad ng kanyang asawa yung isa, kahit mabigat yung kanyang nagawang pagkakasala. At dahil doon ang kanyang puso ay punong-puno ng pagpapasalamat, sapagkat sa kabila ng lahat, siya'y pinatawad. At dahil doon, nandoon yung kanyang pangako na siya ay magiging tapat. Ganun pala ho, ano? Yung gratitude, yung pagpapasalamat ay hindi lamang pagsasabi ng thank you, salamat, bagkus ito ay nagdudulot sa atin para tayo ay maging tapat. Yun yung pangalawa. And then, in the gospel, we meet 10 lepers, 10 mga ketongin, mga may karamdaman, may sakit, ang lumapit kay Jesus at sumisigaw, Jesus, Master, have pity on us. Alam niyo mga kapatid, nung panahon ng ating Panginoon, kapag ikaw ay merong leprosy, kapag ikaw ay may ketong, para ka ng patay. Bakit? Sapagkat ikaw ay hihiwalay sa iyong pamilya. Hindi ka pwedeng manatili sa inyong tahanan. Magsasama-sama kayong lahat na mayroong karamdaman. At doon, lalagyan ka ng bell sa iyong leeg para kapag ikaw ay lumalapit sa mga taong walang ketong, maririnig nila yung bell at sila ay lalayo. At doon, sasabihin mo at ipapahayag mo, may ketong ako, marumi ako. Kaya sila lalayo. Subalit itong 10 ito, nang makita nila si Jesus, nakakita sila ng pag-asa kay Jesus. Ano ang ginawa nila? Sila'y sumigaw, nagmakaawa. Lord, have pity on us. Naging bingi ba si Jesus? Nagbulag-bulagan ba si Jesus nang dumaan siya doon sa kanila? Hindi. Pinakinggan sila ni Jesus at sila'y pinagaling. At ano ang sabi ni Jesus? Go, show yourself to the priest. Bakit? Sapagkat yung mga saserdote, sila lamang yung makakapag-validate na magaling na ang isang tao at maaari na siyang bumalik doon sa kanilang pamilya. Nung sila ay papunta na doon sa mga saserdote, yung 10 gumaling. Yung isa, nang malaman niyang siya'y magaling na, ano ang ginawa niya? Tumuloy ba siya doon sa mga pari, sa mga saserdote? Hindi. Bumalik siya kay Jesus. At doon siya'y nagpasalamat kay Jesus. Kaya nga, ang tanong ni Jesus, teka,
10 yung aking pinagaling. Bakit isa lamang yung bumalik para magpasalamat? Ganon din ba tayo, mga kapatid? Siguro magandang tingnan natin yung ating mga sariling buhay. Sa sandali na tayo ay humihiling sa Diyos, sa sandali na tayo ay may mga kahilingan sa Kanya, at natupad ang lahat ng ito, nandoon ba yung ating pagpapasalamat? O tuloy na naman ang ating buhay? Sabi sa ating ebanghelyo ngayon, Jesus asked the pressing question, "Were not 10 cleansed? Where are the other 9? Nasaan na yung 9? It is a question that echoes through time and still reaches us today. Are we the one who returns to thank Jesus, or the one of the 9 who simply move on after receiving the blessing? Gratitude is more than saying thank you. It is returning to God." Ganun pala yung dulot ng pagpapasalamat, Conversion. Ang dulot ng gratitude ay pagbabalik loob sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sunod-sunod ang paglindol. Sabi nila, yung iba nananakot pa, baka malapit na ang katapusan ng mundo. Nagsisisi na ba tayo? Nayahanda ba natin ang ating mga puso at kalooban? Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagbibigay ng kagalingan. Nandoon ba ang ating pagpapasalamat? Every Sunday, we gather here at the altar to celebrate the Eucharist. Alam niyo po kung ano ibig sabihin ng Eucharist? Eucharist, which literally means thanksgiving. Pagpapasalamat. Naririto tayo hindi lamang sa ating mga kahilingan. Naririto tayo sapagkat tayo nagpapasalamat sa Diyos. Each Mass is an invitation to be that one leper who comes back, who remembers, who kneels in gratitude. Kaya nga, mga kapatid, ang ating puso ay punong-puno ng pagpapasalamat. Sa araw ding ito, mga kapatid, samahan niyo rin po ako sa pagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya ng buhay. Ako po ay 44 years old na at 14 years bilang isang pari. Ang aking pong kaarawan ay tomorrow at sa 15 ang aking naman pong anniversary. Punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos na sa kabila ng kahinaan, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, subalit ang Diyos ay nananatiling tapat sa atin. Kaya nga, ito yung ating maibabalik sa Kanya, ang ating pusong punong-puno ng pagpapasalamat. Kaya nga, mga kapatid, ano ang dulot sa atin ng pagpapasalamat? 3 bagay yung pinagnilayan natin kanina. Una, ang pagpapasalamat ay nagdudulot sa atin ng pananampalataya. Pangalawa, ang pagpapasalamat ay nagdudulot sa atin ng katapatan. At pangatlo, ang pagpapasalamat ay nagdudulot sa atin ng conversion, ng pagbabalik loob sa Diyos. Halina, mga kapatid, halina't sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos. Amen.